Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kong batiin sa araw na ito ang UCCP sa Salinas, Bacoor, Cavite na nagdiriwang ng kanyang ika-97th anniversary. Sa paunguna ni Pastor Rick Garcia, si Sheila Tiglao, ang kanilang Church Council Chair, si Ivan Russell Tiglao, ang kanilang Special Events Committee Chair, at sa aming kaibigan na si Delia Yabut. See you later. Happy listening sa ating mga masugid na taga-subaybay, sa aking bunsong kapatid na si Louie Rodriguez, Liberty Balcora, kay Julie Ang, kay Ate Sally Reyes, Pastor Reuel Javier, Amelia Katingis, Alicia Aragon, kay Ate Rosie Wanagen, Claire Mercado, at Leia Chuwalong. Nais ko ring batiin ang happy wedding anniversary bukas sina Kuya Oscar at Ate Aida del Rosario. Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa pagmamalasakit sa kapwa sa pamagitan ng pagbubulay-bulay natin sa Lucas 16:19 hanggang 31. Babasahin ko ang Lucas 16:19 hanggang 31 sa Magandang Balita Biblia. May isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman, at dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasaka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa, at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan, at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito." Ngunit sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sa aking 5 kapatid na lalaki, suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila ang mga kausulatan ni Moises at ng mga propeta, iyon ang kanilang pakinggan." Sumagot ang mayaman, "Hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ng kanilang mga kasalanan." Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ng mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Sa mga pangaral ni Jesus sa mga alagad, lagi niyang binibigyan diin ang kahalagahan ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwang nangangailangan.
Ang pagmalasakita ng kapwang nangangailangan ang pinakamabisang paraan ng paglilingkod sa Diyos. Ito rin ang natatanging paraan ng paghahanda ng mga mananampalataya sa darating na paghukom. Sa isang mahabang diskurso tungkol sa paghukom na nasulat sa Mateo 25:31 hanggang 46, ipinaliwanag ni Jesus na ang tao ay huhukuman ng Diyos ayon sa kanyang ginawa o hindi ginawa sa kapwang nangangailangan. Ang mga natagpuang nagmalasakit sa kapwa ay gagantimpalaan ng buhay na walang hanggan. Ngunit, ang mga nagkait ng malasakit ay tatanggap ng kaparusahang wala ring hanggan. Ganito ang nasusulat sa Mateo 25:44 hanggang 46. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, hubad, may sakit o nasa bilangguan na hindi namin tinulungan? At sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Kayunman, dapat din nating linawin na hindi ang paggawa ng mabuti ang makapagliligtas sa tao. Wika ni Pablo sa Efeso 2:8 at 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos hindi mula sa inyong sarili, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Tanging ang pananampalataya sa Diyos, sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ang makapagliligtas sa atin. Ngunit sa sandaling tayo'y sumampalataya, kasunod naman noon ang paggawa ng mabuti, lalo na sa kapwang nangangailangan. Ganito ang paliwanag sa Santiago 2:14 hanggang 17. Mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka't magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binigyan ng kanyang kailangan, ano ang silbi niyon? Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Sa tekstong ating pinagbubulay-bulay ngayon, ikinuwento ni Jesus ang isang graphic illustration tungkol sa paksang ating pinag-uusapan. Sa kwentong ito, nagkaroon ng tinatawag na role reversal ang dalawang characters, ang mayaman at ang pulubing si Lazaro, nang sila'y pumanaw sa daigdig. Tingnan muna natin ang kalagayan ng dalawa nang sila'y nabubuhay pa sa daigdig. Sila'y nasa magkabilang panig ng daigdig na ang pagitan lamang ay pader. Ang mayaman ay mayamang mayaman, ngunit si Lazaro ay mahirap na mahirap. Ganito ang description sa kanila sa Lucas 16:19 hanggang 21. May isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Ang mayaman ay laging nakasuot ng mamahaling damit at sobra-sobra ang pagkain sa araw-araw.
Baka nga ni hindi siya umulit ng sinusuot na damit. Maaring araw-araw ay bago ang isinusuot niyang mga designer clothes. At ang pagkain niya, parang laging piyesta. Hindi lamang isang putahe, maraming putahe na para kang kumakain sa mamahaling buffet na eat all you can. Sa kabilang dako, ang suot na damit ni Lazaro ay yung nagnanaknak na mga sugat sa kanyang katawan at ang kanyang pagkain, yung mga mumong nahuhulog sa hapag ng mayaman. Pero may kaagaw pa siya sa mga mumong iyon, ang mga aso na ayon sa description ay dinidilaan ang kanyang mga sugat. Mayroon bang masamang ginawa ang mayaman kay Lazaro? Wala. Pero wala rin siyang ginawang anumang kabutihan kay Lazaro. Kaya alam ninyo, hindi como wala tayong ginagawang masama ay okay na yun sa Diyos. Kailangan kung wala man tayong ginagawang masama ay meron naman tayong ginagawang mabuti. At ito ang malaking kasalanan ng mayamang ito. Hindi naman ang pagiging mayaman ang kasalanan niya. Ang kasalanan niya ay ang kawalang malasakit sa mahihirap na tulad ni Lazaro. Nakikita niya si Lazaro sapagkat ito'y nakahiga sa may pintuan ng kanyang magarang tahanan. Nakikita niya, ngunit hindi niya pinapansin. O maaaring para sa kanya'y napakalaking istorbo ng mahirap na ito. Ni hindi man lamang niya kinausap kahit minsan si Lazaro. Para sa kanya, si Lazaro ay isang non-entity. Marami sa ating lipunan ang nabubuhay ayon sa pilosopya ng mayamang ito. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang sarili. Hindi niya nakitang katungkulan ang tulungan ang kapwang nangangailangan. Sa dami ng kanyang kayamanan, ay hindi malaking kawalan ang tulungan niya si Lazaro. Pero hindi niya ginawa. Dahil wala siyang nararamdamang anumang habag na siyang unang nagtutulak sa tao upang magmalasakit sa kapwang nangangailangan. Sa Lucas 6:36 ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Maging mahabagin kayo tulad ng inyong ama na mahabagin." Yan ang isang dapat na katangian ng isang Kristiyano, ng isang tagasunod ni Kristo, yung pagiging mahabagin. Paano kayang namatay ang dalawang ito? Maaari nating hulaan. Ang unang namatay ay si Lazaro. Baka siya'y namatay sa gutom, o kaya ay lumala ang kanyang mga sugat, o kaya'y nagka-rabies dahil kinagat ng mga aso. Ayon sa verse 22, siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Ang sumunod na namatay ay ang mayaman. Baka ang mayaman, dahil sa sobra-sobra kung kumain ng masarap na pagkain, ay tumaas ang blood pressure at ang cholesterol. Baka siya'y na-heart attack. At ayon sa verse 22, siya'y namatay at inilibing. Si Lazaro, sinabi lang namatay, no? Walang sinabing siya inilibing. Ngunit ito, siya'y namatay at inilibing. Doon sa kabilang buhay, nagkaroon ng tinatawag na role reversal. Nagkapalit ang kanilang kalagayan. Sa ating panahon, ang role reversal ay tinuturing na siyang pinakamahalaga sa tatlong psychodrama techniques. Ang tatlong ito ay ang doubling, mirroring, at role reversal techniques. Ang bawat technique na ito'y kumakatawan sa pag-unlad ng isang sanggol ayon kay J.L. Moreno. Ang doubling ay ang stage of identity. Ang mirroring ay ang stage of the recognition of the self. At ang role reversal ay ang stage of the recognition of the other. Nagkaroon ng role reversal ang mayaman at si Lazaro doon sa kabilang buhay. Sa kwentong ito,
Si Lazaro ay masayang-masaya sa piling ni Abraham, samantalang ang mayaman ay nagdurusa. Ganito ang description sa kanila sa verses 23 to 26. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa, at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan, subalit ngayon ay inaaliw siya rito, samantalang ikaw ay nagdurusa riyan." Nang magkaroon sila ng role reversal, ay ganito ang mga nangyari sa mayaman. Una, kinilala niya si Lazaro. Tinawag niya si Lazaro sa pangalan nito. Samantalang noong nabubuhay pa sila sa daigdig, si Lazaro ay non-entity sa kanya. Lazarus had a face but without a name. Hindi niya tinawag ang pulubi sa pangalan nito kahit minsan. Alam nyo, we are equally guilty like this rich man. Marami rin tayong nakakahalubilong nameless people. Kilala lang natin sa mukha, pero hindi natin alam ang pangalan at wala tayong pagtatangkang alamin ang kanilang pangalan. Halimbawa, kilala mo sa mukha ang security guard sa bangkong pinaglalagakan mo ng iyong salapi, pero alam mo ba ang kanyang pangalan? Natawag mo na ba siya sa kanyang pangalan? O ang tawag mo lamang sa kanya ay simply guard? Isa sa karapatan ng bawat tao ay ang magkaroon ng sariling pangalan. Ito ang simbolo ng kanyang dignidad. Maraming tao ang hindi natin binibigyan ng dignidad sapagkat hindi natin inaalam ang kanilang pangalan. Ang mahalaga lamang sa atin ay ang kanilang tungkulin at hindi ang kanilang pagkatao. Ang naging kasalanan dito ng mayaman ay ang hindi niya pagkilala sa pagkatao ni Lazaro. Ikalawa, natuto siyang humingi ng awa sa iba. Noong nabubuhay pa sa lupa, palibhasa'y napakayaman. Hindi nalagay ang mayamang ito sa isang sitwasyon na kailangan siyang makiusap at humingi ng awa sa iba. Laging ang kayamanan niya ang naguutos. Hindi niya alam ang ibig sabihin ng magmakaawa at makiusap. Pero noong mamatay, natutuhan niya ang mga ito. Wika sa verse 24. Kaya't sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." No man is an island. Wika ng English poet na si John Donne. Habang tayo'y nabubuhay, matuto tayong makipagkapwa-tao at maging mapagpakumbaba. Gaano man tayo kayaman, gaano man tayo katalino, kailangan natin ng iba. Bawat isa ay may halaga sa mundong ito. Huwag mong hamakin at ituring ang isang tao na walang kwenta. Hindi mo alam, baka dumating ang araw na kakailanganin mo ang tulong ng taong ito na sa iyong paningin ay walang halaga. Ang Lazarong hindi man lamang pinansin ng mayaman, ay ang Lazarong ngayon ay hinihinga niya ng tulong sa panahon ng kanyang pagdurusa. Alalahanin po natin, walang taong napakayaman na hindi mangangailangan ng tulong ng iba, at wala rin namang taong napakahirap
na hindi maaaring makatulong sa iba. Ikatlo, nagsimula siyang magmalasakit sa kaligtasang espiritual ng kanyang mga mahal sa buhay. Noong una, walang mahalaga sa kanya kundi ang material success. Ngunit dahil sa naging karanasan niya, natutuhan niya na ang pinakamahalaga palang mapangalagaan ay ang buhay espiritual ng isang tao. Napagtanturin natin ito sa panahon ng pandemya. Napag-unawa natin na yung mga material things, they are only props. At ang mas mahalaga ay ang ating buhay espiritual. Yung kaugnayan natin sa Diyos, yung malapit na kaugnayan natin sa Diyos at kaugnayan natin sa ating kapwa. Ganito ang pakiusap ng mayaman kay Abraham sa verses 27 to 31. Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po amang Abraham, ipinapakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama sa aking 5 kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanila ni Abraham na sa kanila ang mga kasulatan ni Moises at ng mga propeta, yun ang kanilang pakinggan. Sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila tatalikuran ng kanilang mga kasalanan. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga salita ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang pagmamalasakit sa kaligtasang espiritual ng mga mahal sa buhay ay kailangang umpisahan natin habang ang mga ito'y nabubuhay pa. Wala na tayong anumang magagawa sa sandaling sila'y pumanaw na. Ito'y isang bagay na kailangang gawin ngayon na at hindi dapat ipinagpapabukas pa. Tulad ng sinabi sa 2 Korinto 6:2, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Ngayon na, ang kaukulang panahon, ito ang araw ng pagliligtas. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, salamat po sa kwentong ito, sa pagkamatay ng isang mayaman at ng isang mahirap na si Lazaro. Panginoon, tulungan niyo po kami na maging mapagmalasakit sa aming kapwa. Matapos naming tanggapin ang iyong anak na si Jesus bilang aming Panginoon, katungkulan namin na mahalin at pagmalasakitan ang kapwang nangangailangan. Panginoon, sa yugto po ng aming kasaysayan bilang isang bansa, ito ang isang panahon na kailangang maipakilala namin ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa aming kapwa, lalong-lalo na sa kapwang nangangailangan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay
na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.